10 pinaka nakakagulat na airplane disasters na nahuli sa kamera. Ang pagsakay sa eroplano ay isa sa mga most convenient mode of transportation, lalo na kung magtutungo ka sa malayong lugar. Ito ay sapagkat mabilis at komportable ang pagbiyahe dito. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay safe ang pagsakay sa eroplano. Marami na din kasing mga naitalang insidente na may kaugnayan sa pagbagsak ng eroplano. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga airplane disaster. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Tenerife Airport Disaster. Noong March 27, 1977 ay isang tahimik at maulap na araw ang nagtapos sa trahedyang mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan ng aviation. 2 dambuhalang eroplano na parehong Boeing 747, ang KLM Flight 4805 mula Amsterdam at ang Pan Am Flight 1736 mula Los Angeles ang nagbanggaan sa runway ng Los Rodeos Airport sa Tenerife, Canary Islands, Spain. Ito ang pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng commercial aviation na kumitil sa buhay ng 583 na tao. Ang trahedya ay nagsimula ng pansamantalang isara ang Gran Canaria Airport, ang orihinal na destination ng 2 eroplano. Dahil sa isang bomb threat, ang mga flight ay iniutos na lumapag sa mas maliit at mas simpleng Los Rodeos Airport. Sa limitadong space at kagamitan ay naging napakabigat ng sitwasyon para sa mga piloto, pasahero at air traffic controllers. Habang naghihintay ang mga eroplano ay unti-unting bumaba ang makapal na ulap na nagdulot ng halos zero visibility sa runway. Walang ground radar ang Los Rodeos Airport noong panahon na yon, kung kaya't ang kontrol ng traffic ay umaasa lamang sa komunikasyon sa radyo. Sa kabila ng hamong ito ay nagpatuloy ang operasyon ng mga eroplano. Samantala, habang ang Pan Am Flight 1736 ay nasa runway at nagtatangkang makahanap ng tamang taxiway, ang KLM Flight 4805 ay nagpasya namang mag-refuel. Ang pagkaantala dulot ng refueling ay nagdulot ng pressure sa KLM crew. Lalo na't ang kapitan nito ay nais ng makalipad upang maiwasan ang overtime sa oras ng crew. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng malinaw na visibility at magulo na komunikasyon ay inakala ng piloto ng KLM na binigyan na siya ng clearance upang mag-take off. Hindi niya alam na nasa parehong runway ang Pan Am na papalapit mula sa kabaligtarang direksyon. Sa bilis ng take-off roll ng KLM ay nagmistulang hindi na mapipigilan ang paparating na sakuna. Nang makita ng KLM pilot ang Pan Am sa kanyang daraanan ay sinubukan niyang iangat ang eroplano, ngunit hindi na sapat ang distansya upang maiwasan ang banggaan. Ang harapan ng KLM ay tumama sa gitnang bahagi ng Pan Am na nagdulot ng sunog at pagsabog. Agad na sumiklab ang apoy sa runway na kumitil sa daan-daang buhay. Number 2, Japan Airlines Flight 123. Noong August 12, 1985 ay naganap ang isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng aviation. Ang Japan Airlines Flight 123 na isang Boeing 747 ay lilipad mula sa Tokyo Haneda Airport patungong Osaka Itami Airport. Sakay nito ang 524 katao na kung saan 509 sa mga ito ay pasahero habang 15 naman ang mga crew. Sa simpleng biyahe na ito ay naging trahedya ang paglalakbay nang biglang mawalan ng kontrol ang eroplano. 12 minuto matapos umalis sa Tokyo ay isang malakas na pagsabog ang nangyari sa likod ng eroplano. Nasira ang bulkhead, isang mahalagang bahagi na nagbibigay suporta sa likod ng aircraft. Kasabay nito ay nawalan ng vertical stabilizer ang eroplano at nasira ang hydraulic system na mahalaga sa pagmamaneho ng direksyon ng aircraft. Ang problema ay nagmula sa maling pagkumpuni sa eroplano matapos itong masangkot sa isang aksidente noong 1978. Pero sa kabila ng malaking problema ay pinilit ng mga piloto na pinangunahan ni Captain Masami Takahama at First Officer Yutaka Sasaki na kontrolin ang eroplano. Ginamit nila ang throttle para subukang mapanatili ang direksyon nito. Sa loob ng 30 minutes ay ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik ang eroplano sa Tokyo. Ngunit sa huli ay hindi nila napigilan ang pagbagsak nito sa Mount Takamagahara sa Gunma Prefecture. Sa pagbagsak ng eroplano, karamihan sa mga sakay nito ay namatay. 4 lamang ang nakaligtas, isang flight attendant, isang ina at 2 bata. Ang kanilang mga kwento ng kaligtasan ay nagbigay liwanag sa gitna ng trahedya. Subalit naging kontrobersyal ang pagkaantala ng rescue teams na umabot ng 12 hours bago makarating sa lugar. Ayon sa ilang ulat, may mga sugatan na posibleng naligtas kung mas mabilis ang pagresponde. Ang aksidente ng Japan Airlines Flight 123
ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa aviation safety. Pinahigpit ang inspection at maintenance ng mga eroplano upang maiwasan ang parehong problema. Number 3, Lockerbie Bombing. Noong December 21, 1988 ay isang trahedya ang nagpayanig sa buong mundo ang naganap sa maliit na bayan ng Lockerbie, Scotland. Ang Pan Am Flight 103 na isang Boeing 747 na biyaheng Frankfurt, London, New York ay sumabog habang nasa taas na 31,000 feet. Sa isang iglap 259 na pasahero at crew kasama ang 11 na residente sa lupa ang namatay. Ang insidenteng ito na tinaguri ang Lockerbie Bombing ay hindi lamang trahedya kundi isang pagsubok sa national security laban sa terorismo. Maliban dito, ang biyahe ng Pan Am Flight 103 ay tila isa lamang karaniwang transatlantic flight. Nagsimula ito sa Frankfurt, Germany, lumapag sa London Heathrow para sa layover at muling lumipad papuntang New York. Ngunit sa likod ng normal na operasyon ay isang nakatagong panganib ang dala ng eroplano, isang bomba na itinago sa loob ng cassette player sa isang checked luggage. Walang sino mang pasahero ang nag-claim ng bagahe, nakalaunay na patunayang bahagi ng isang maingat na terrorist plan. Eksaktong 7:03 ng gabi, ilang minuto matapos mag-take off mula sa London ay isang malakas na pagsabog ang gumulat sa kalangitan. Naghiwa-hiwalay ang eroplano sa ere at bumagsak ang mga piraso nito sa tahimik na bayan ng Lockerbie. Ang mga bahay ay natamaan ng naglalaglagang debris at ito ay nagdulot ng sunog at pagkawasak. Ang mga eksena ng pagkawasak ay naging simbolo ng kalupitan ng trahedya, mga naglalagablab na lugar, nasirang mga tahanan, at mga pamilyang naiwan sa lungkot at galit. Samantala, sa gitna ng investigasyon ay natuklasan na ang bomba ay gawa ng isang organized group na konektado sa gobyerno ng Libya. Si Abdelbasset Al-Megrahi na isang intelligence officer ng Libya ang natukoy na utak ng pagpapasabog. Kaya noong 2001 ay nahatulan si Al-Megrahi ng habambuhay na pagkabilanggo sa Scotland. Subalit ang kanyang kaso ay nanatiling kontrobersyal. Maraming haka-haka na ang Lockerbie Bombing ay bahagi ng isang mas malawak na alitan sa pagitan ng West at Middle East, partikular sa tensyon ng Amerika at Libya sa panahon ng Cold War. Number 4, Malaysia Airlines Flight MH370. Noong March 8, 2014, ang Malaysia Airlines Flight MH370 na isang Boeing 777-200ER ay nawala habang nasa biyahe mula Kuala Lumpur, Malaysia, patungong Beijing, China. May sakay itong 239 katao. Ang pagkawala ng eroplano ay naging isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nasasagot. Ang mga sakay ng eroplano ay nagmula sa iba't ibang bansa. Karamihan ay mga Chinese habang ang iba naman ay Malaysians, Australians at iba pang lahi mula sa 14 na bansa. Ang mga sakay ay binubuo ng mga pamilyang pauwi, negosyanteng may mahalagang gawain at mga crew na gumagawa ng kanilang trabaho. Lahat sila ay naging bahagi ng trahedyang nagdulot ng matinding lungkot sa kanilang mga pamilya. Ang MH370 ay umalis mula Kuala Lumpur International Airport bandang 12:41 ng madaling araw. Sa simula ay normal ang biyahe. Ngunit matapos ang halos 38 minutes ay biglang nawala ito sa radar. Ang huling mensahe mula sa piloto ay, "Good night, Malaysian 370." Pagkatapos nito ay hindi na nakarating ang eroplano sa susunod na kontrol sa Vietnam. Napag-alaman mula sa military radar na biglang lumihis ang eroplano sa direksyon patungong west, malayo sa dapat nitong ruta. Kalaunan, batay sa satellite data ay natukoy na ang eroplano ay tumuloy sa Indian Ocean. Subalit hindi malinaw kung bakit nangyari ito. Hindi rin matiyak kung ito ba ay isang aksidente, mechanical problem o sinadya. Samantala, sa mga sumunod na buwan ay ilang piraso ng eroplano ang natagpuan sa Indian Ocean at sa mga baybayin ng Afrika. Ang unang bahagi na natagpuan ay isang flaperon sa isla ng Reunion noong 2015. Ipinakita nito na bumagsak ang eroplano sa Indian Ocean, ngunit hindi pa rin natutukoy ang eksaktong lugar ng pagbagsak o ang tunay na dahilan ng pagkawala. Dagdag pa rito, noong January 2017 ay opisyal nang itinigil ang paghahanap sa MH370 matapos ang pinakamalaking underwater search na sumaklaw sa mahigit 120,000 square kilometers sa Indian Ocean. Number 5, Air France Flight 447. Noong gabi ng May 31, 2009 ay isang Airbus A330-203 ng Air France ang umalis mula sa Rio de Janeiro, Brazil patungo sa Paris, France.
Ang flight na ito na may sakay na 216 na pasahero at 12 na crew members ay inaasahang magiging isang normal na biyahe. Ngunit sa kabila ng modern technology at karanasan ng mga piloto ay nauwi ito sa isa sa pinakamalungkot na trahedya sa kasaysayan ng aviation. Sa simula ay maayos ang lahat. Ang eroplano ay nasa ilalim ng pamumuno ni Captain Mark Dubois na isang veteran pilot kasama ang kanyang dalawang co-pilots na sina David Robert at Pierre Cedric Bonin. Subalit habang ang eroplano ay nasa kalagitnaan ng biyahe, ito ay dumaan sa Intertropical Convergence Zone, isang rehiyon na madalas makaranas ng biglaang thunderstorms at malalakas na hangin. Eksaktong 2:10 ng madaling araw ay nawala ang Air France Flight 447 sa radar. Ang huling posisyon nito ay malapit sa equator sa ibabaw ng Atlantic. Walang distress signal o tawag na natanggap mula sa cockpit na nagdulot ng matinding pangamba. Ang pagkawala ng eroplano ay nagsimula ng isang malawakang paghahanap na tumagal ng mahigit 2 taon. Sa wakas, noong April 2011 ay natagpuan ang mga labi ng eroplano sa ilalim ng 13,000 feet ng tubig. Kasama rito ang flight data recorder o black box na naging susi sa pag-alam ng tunay na nangyari. Sa pagsusuri ng mga datos ay natuklasan na ang problema ay nagsimula ng magyelo ang pitot tubes ng eroplano. Ang mga pitot tubes ay mahalaga dahil ito ang sumusukat ng bilis ng hangin. Dahil sa nagyelo ang mga ito ay nagbigay ito ng maling impormasyon, dahilan upang mag-disengage ang autopilot. Samantala, nang mano-manong kinontrol ng mga piloto, ang eroplano ay nagkamali si First Officer Boni ng desisyon. Imbes na panatilihin ang tamang posisyon ng eroplano, ay itinaas niya ang nose nito na nagdulot ng tinatawag na aerodynamic stall, kung saan nawawala ang lift na nagpapalutang sa eroplano. Sa kabila ng paulit-ulit na alarms ay tila hindi nila lubos na intindihan ang sitwasyon. Ang eroplano ay bumagsak sa karagatan sa bilis na halos 200 knots dahilan ng pagkamatay ng lahat ng sakay nito. Number 6. Ethiopian Airlines Flight 302. Noong March 10, 2019 ay bumagsak ang Ethiopian Airlines Flight 302 ilang minuto matapos itong lumipad mula sa Addis Ababa, Ethiopia, papuntang Nairobi, Kenya. Ang trahedyang ito ay pumatay sa lahat ng 157 na sakay mula sa 35 na bansa. Isa itong malagim na pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo ng aviation. Samantala, bandang 8:38 ng umaga ay lumipad ang Flight 302 sa maayos na kondisyon. Subalit ilang minuto lang ang nakalipas ay napansin ng piloto na si Kapitan Yared Getachew at ng kanyang co-pilot na si Ahmed Nur Mohamed na may problema sa eroplano. Biglang bumabagsak ang harapan ng eroplano kahit sinusubukan nilang kontrolin ito. Kaugnay nito ay humingi agad sila ng pahintulot na bumalik sa airport, pero sa kabila ng kanilang pagsisikap ay nawalan sila ng kontrol. 6 na minuto matapos ang paglipad ay bumagsak ang eroplano sa isang bukirin malapit sa bayan ng Bishoftu, Ethiopia. Dahil dito ay walang nakaligtas sa trahedya. Ayon sa mga eksperto, ang problema ay nasa isang sistema ng eroplano na tinatawag na MCAS o Maneuvering Characteristics Augmentation System. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang mapanatiling balanse ang eroplano habang nasa ere. Ngunit dahil sa maling data mula sa isang sensor ay nagkaroon ng palagiang pagbaba sa harapan ng eroplano kahit hindi naman ito kinakailangan. Hindi rin ito ang unang beses na nangyari ang ganitong aksidente. Noong October 2018, 5 buwan bago ang Flight 302, ang Lion Air Flight 610 na may parehong model ng eroplano ay bumagsak din sa Indonesia dahil sa parehong problema. Dahil sa dalawang magkasunod na aksidente ay maraming bansa ang nagdesisyon na itigil ang paggamit ng Boeing 737 MAX para masuri kung ligtas pa itong gamitin. Napilitan ng Boeing na ayusin ang problema sa disenyo ng MCAS. Nagsimula rin ang malawakang investigasyon sa responsibilidad ng Boeing at ng mga agencies na nag-approve sa model na ito. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay nagdulot ng matinding lungkot at galit. Marami ang nanawagan ng hustisya at mas mahigpit na patakaran sa aviation industry para maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Number 7. American Airlines Flight 191. Noong May 25, 1979 ay isang trahedya ang yumanig sa Chicago O'Hare International Airport. Ang American Airlines Flight 191 na isang McDonnell Douglas DC-10 ay bumagsak ilang segundo matapos mag-take off. Sa loob ng 31 seconds ay nawala ang buhay ng 273 na tao na kinabibilangan. Ang 258 na pasahero
13 crew at 2 tao sa lupa. Isa rin ito sa pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation sa Amerika. Samantala, ang Flight 191 ay patungong Los Angeles. Ang mga pasahero nito ay may iba't ibang kwento. May mga magbabakasyon, uuwi sa pamilya o pupunta sa trabaho. Tila isa lamang itong normal na biyahe. Ngunit sa kalagitnaan ng paglipad ay may nangyaring hindi inaasahan. Habang umaangat pa lang ang eroplano ay biglang natanggal ang kaliwang makina nito. Kasabay nito ay naputol din ang bahagi ng pakpak na nakakonekta sa makina. Dahil dito ay nawalan ng kontrol ang mga piloto. Hindi na rin nila naituwid ang eroplano. Sa bilis ng pangyayari ay bumagsak ito sa isang bukirin malapit sa isang trailer park na nagdulot ng malakas na pagsabog at malaking sunog. Kaugnay nito ay natuklasan sa investigasyon na ang problema ay nagsimula sa maling paraan ng pag-aayos sa eroplano. Ilang linggo bago ang insidente ay tinanggal ang makina nito para sa inspeksyon. Ginamit ng mga mekaniko ang isang forklift upang buhatin ang makina sa halip na ang tamang kagamitan. Dahil dito ay nagkaroon ng maliliit na bitak sa bahagi ng pakpak na humahawak sa makina. Habang lumilipad ang eroplano ay hindi kinaya ng mga bitak ang bigat ng makina kaya ito tuluyang natanggal. Gayon din naman ang pagbagsak ng Flight 191 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aviation industry. Matapos ang aksidente ay agad na ipinahinto ang lahat ng DC-10 na eroplano para sa inspeksyon. Maraming tao ang nawalan ng tiwala sa model na ito ng eroplano kung kaya't humina ang paggamit nito sa mga susunod na taon. Dahil din sa insidenteng ito ay nagpatupad ang Federal Aviation Administration ng mas mahigpit na panuntunan sa maintenance ng mga eroplano. Binigyang diin ang tamang proseso sa pag-aayos upang maiwasan ang parehong problema. Naging mas mahigpit din ang pag-monitor sa mga airline para tiyaking ligtas ang kanilang mga eroplano. Number 8. Asiana Airlines Flight 214. Noong July 6, 2013 ay isang Boeing 777 ng Asiana Airlines ang bumagsak habang sinusubukang lumapag sa San Francisco International Airport. Ang Flight 214 ay bumiyahe mula Seoul, South Korea patungo sa United States, sakay ang 291 na pasahero at 16 na crew. Ngunit sa halip na isang matagumpay na paglapag ay nauwi ito sa isang trahedya na tumatak sa kasaysayan ng aviation. Sa huling sandali ng paglapag ay napansin na may mali sa takbo ng eroplano. Napakabagal ng bilis nito at masyadong mababa ang altitude habang papalapit sa runway 28L. Dahil dito ang buntot ng eroplano ay tumama sa seawall na nasa dulo ng runway na nagresulta sa pagkatanggal ng buntot at pagkawasak ng eroplano. Agad itong nagliyab at kumalat ang usok at apoy sa iba't ibang bahagi ng sasakyan. Samantala, 3 buhay ang nawala sa aksidente. 2 sa mga nasawi ay mga kabataang babae mula China na sina Ye Mengyuan at Wang Linjia na papunta sa Amerika para sa isang educational trip. Ang isa pang biktima ay namatay sa hospital ilang araw matapos ang aksidente. Mahigit 180 na pasahero ang sugatan at ilan sa kanila ay nagtamo ng malubhang pinsala tulad ng paso, bali at spinal injuries. Gayunpaman, ang mabilis na aksyon ng mga flight crew ay nagligtas sa karamihan ng mga sakay. Ayon sa investigasyon ng National Transportation Safety Board, maraming dahilan kung bakit nangyari ang aksidente. Isa sa mga pangunahing problema ay ang pagkabigo ng mga piloto na mapanatili ang tamang bilis ng eroplano. Nakaasa sila sa auto-throttle system, ngunit hindi ito gumana ng maayos dahil mali ang kanilang pagkakakonfigure dito. Bukod dito, ang kapitan ng eroplano na si Lee Kang-kook ay baguhan pa sa paggamit ng Boeing 777. Wala pa siyang sapat na karanasan sa manual landings, kung kaya't nawalan siya ng kumpiyansa sa huling bahagi ng kanilang paglapag. Ngunit sa kabila ng trahedya ay pinuri ang mabilis na pagtugon ng mga flight attendants at emergency services. Agad na inilikas ang mga pasahero mula sa nasusunog na eroplano kahit na delikado ang sitwasyon. Ang disenyo ng Boeing 777 na ginawa upang makayanan ang ganitong klasing impact ay nakatulong rin upang mailigtas ang maraming buhay. Number 9. United Airlines Flight 232. Noong July 19, 1989 ay isang malaking aksidente sa ere ang nangyari na bumago sa kasaysayan ng aviation. Ang United Airlines Flight 232 na isang McDonnell Douglas DC-10 ay papunta mula Denver, Colorado patungong Philadelphia, Pennsylvania na may stopover sa Chicago, Illinois. Sakay nito ang 296 na pasahero at crew. Nagsimula ang biyahe ng tahimik at maayos pero biglang nagbago ang lahat sa kalagitnaan ng paglipad.
Samantala, habang nasa taas na 37,000 feet ay biglang sumabog ang tail-mounted engine ng eroplano. Ang pagsabog ay dahil sa isang maliit na crack na hindi nakita sa regular na inspeksyon. Dahil dito ay tumama ang mga piraso ng makina sa tatlong hydraulic systems ng eroplano na naging dahilan upang mawala ang kontrol ng mga piloto. Ang mga hydraulic system ang nagpapakilos sa mga kontrol ng eroplano at kapag nasira ito ay halos imposible nang kontrolin ang eroplano. Gayun din naman ay ginawa ng mga piloto ang lahat ng kanilang makakaya. Ang kapitan na si Al Haynes kasama ang kanyang mga co-pilot na sina William Records at Dudley Dvorak ay naghanap ng paraan para mapanatiling lumilipad ang eroplano. Sa kabutihang palad ay may isa pang piloto na pasahero sa flight na si Dennis Fitch na tumulong sa kanila. Ginamit nila ang natitirang dalawang engine para bahagyang makontrol ang direksyon ng eroplano. Kahit limitado ang kanilang kakayahan ay hindi sila sumuko sa pakikipaglaban. Ngunit pagkalipas ng 44 minutes ay nagpasya ang crew na mag-emergency landing sa Shoe Gateway Airport sa Iowa. Dahil wala silang sapat na kontrol ay naging mahirap ang kanilang paglapit sa runway. Sa huli ang eroplano ay bumagsak ng malakas sa landing. Nahati ito sa tatlong bahagi at nagliyab ang iba. Number 10, Delta Airlines Flight 191. Noong August 2, 1985 ay isang malagim na aksidente ang naganap sa Dallas-Fort Worth International Airport sa Texas, United States. Ang Delta Airlines Flight 191 na isang malaking eroplano na may 163 na pasahero at 11 na crew ay galing Fort Lauderdale, Florida at patungong Los Angeles, California. May layover ito sa Dallas. Samantala, nagsimula ang biyahe ng tahimik at maayos. Ang mga pasahero ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Ang iba'y natutulog, ang iba na may nagbabasa o nagkukwentuhan. Habang papalapit ang eroplano sa Dallas, ay napansin ng mga piloto ang masamang lagay ng panahon. Sa kabila ng makakapal na ulap at paparating na bagyo, ay pinili nilang ituloy ang paglapag. Sa panahong iyon ay wala pang sapat na kagamitan para makita ang panganib na dala ng isang weather phenomenon na tinatawag na microburst. Ang microburst ay isang bigla at malakas na pagbugso ng hangin na bumabagsak mula sa ulap. Delikado ito para sa eroplano dahil nawawala ang kontrol kapag nahagip nito. At habang papalapit ang eroplano sa runway ay bigla itong pumasok sa microburst. Ang malalakas na hangin ay nagpabago-bago sa direksyon ng eroplano. Kahit anong pilit ng mga piloto na itama ang paglipad ay hindi na nila ito nakontrol. Bumagsak ang eroplano sa lupa, tumama sa mga ilaw sa gilid ng runway at bumangga pa sa mga sasakyan sa highway malapit sa airport. Agad itong sumabog at nagdulot ng malawakang sunog. Sa kabuuan ay 136 na pasahero ang namatay, 17 katao lang ang nakaligtas at karamihan ay nagtamo ng matitinding sugat. Ang eksena ng aksidente ay puno ng nasusunog na bahagi ng eroplano at mga sasakyang nadamay. Pagkatapos ng aksidente ay siniyasat ng National Transportation Safety Board ang dahilan ng pagbagsak. Natuklasan nila na ang microburst ang pangunahing dahilan ng trahedya. Napag-alaman din na noon ay wala pang sapat na technology ang mga eroplano para matukoy ang ganitong uri ng masamang panahon. Bukod dito ay kulang din ang pagsasanay ng mga piloto para malaman kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon.